Proving Jesus' Divinity. Okay, let's start this debate. Again, welcome here at the round table. Our topic of contention for tonight's debate, proving Jesus' divinity. On the affirmative side is Pastor Joven Patilla, who is a Christian, and negating his stance would be You Will Die, or commonly known here at TikTok as Boy or Eid, who is also an atheist. All right, so as anything else, the affirmative side would always start the debate. So, are you already ready, Sir Joven? Sure. Am I about to present my 10 minutes? Yes, sir. You're Okay. about to. Thank you. Alright, so SP, yung timer. Mag-start tayo pag nagsalita na si Sir Joven. Sir Joven? Okay, sige. Am I good? I'm good. Yeah. Oh, magkatagalog lang ako. Sige po, sir. Go. Okay, pinagpalang gabi po sa bawat isa. At first, I would like to say thank you for everyone sa round table, kay si Soleil at saka sa panel, then sa ating moderator, of course, sa aking makakatunggali this evening, Brother Eddie Boy. Here, I am about to present to you the biblical proof that Jesus is God. Because nandiyan po yung aming topic, proving Jesus' divinity. I am on the affirmative side. And then according to my opponent, wala siyang problema kung gagamit ako ng Bible, which is something that is easier for me, no? Ayan, without further ado, muna na po ako. I would like to give at least 4 points, 4 reasons in the Bible that proves Jesus' divinity. Number 1, of course, he was called Almighty God, or sa Tagalog, tinawag siyang makapangyarihang Diyos. Of course, taken from Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi dito, sapagkat isinila ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ito pong sanggol na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At ang sabi diyan, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. And then here we go, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So yan po yung unang patunay natin. Siya po ay tinawag sa Biblia na Diyos at of course, tinawag siyang Diyos and siya po ay binigyan o tumanggap siya ng pagsamba. No? Isinunod ko na lang po yun doon sa tinawag siyang Diyos, makapangyarihang Diyos at siya po ay tumanggap ng pagsamba. Hebrew 1:6. Sabi po dito, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ito po ang Panginoong Yesus. Ano ang sabi sa kanya? Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. No? So hindi lang po siya tinawag na makapangyarihang Diyos, ipinagutos din na siya ay sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. At sa Pilipos 2:9 ang sabi doon na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabing siya ang Panginoon sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Well, of course, Panginoong Diyos po yun, no? Hindi Panginoong tao lang. So yan po yung unang patunay natin sa Biblia na nagpapakita ng divinity ng Panginoong Yesus. Yan po ay nakasulat, letra por letra, at kung ano po ang nakasulat ay hindi po maaring tutulan ni numan. So, doon po sa siya ay tumanggap ng pagsamba, hindi lang po yan sa isang talata binanggit. Kahit po sa Pahayag 5, talata 11 hanggang 14, ito makita natin, no? Banggitin ko na lang po yung 12 pareho silang tumanggap ng papuri, parang
Ayan. Proceed po tayo sa pangalawang reasons natin na ang Panginoong Yesus ay Diyos, no? Of course, yung kanya pong mga gawa, hindi po enough yung tawagin lang siyang Diyos kung hindi naman niya kayang gawin ang gawain ng Diyos. So sa Marcos 4:39-41, diyan po ay meron siyang kapangyarihang kontrolin ang hangin at ang alon. No? At dahil nga dyan, namangha maging ang kanyang mga disipulo. No? Sabi nga nila sa 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Saan sila namangha at natakot ng labis? Doon po sa ginawa ng Panginoon na pinatahimik naririnig kita ko yung mga comment. Lag ata. Sa i-post po. Can we stop the time, SP? Can we stop the time for the meantime? Soleil, atheist teacher, audible ba si Sir? Ano sa inyo? Very audible. Actually, Pastor, Malinaw po ba ako? Hindi siya sa akin eh. Malinaw. I would suggest, Pastor, to refrain from reading the comments kasi yung iba dyan nanggugulo lang talaga, no? So, Alright. malinaw sa akin. Si Eddie Boy po. Naiintindihan Bro Eddie Boy, since ikaw naman ang kailangan. Okay ba sa'yo? Rinig sa Clear akin. ba sa'yo? Salamat. Rinig ko po kayo. Si Bro Eddie Boy. Rinig ko po kayo. Dinig mo ko. Okay, good. Salamat So mag-comment ka bro pagka hindi maganda yung ano ko I will disregard yung mga nasa baba. Alright, sir. We will... Salamat. Okay, let's proceed. Alright, continue, sir. SP. So yun po no, yung pangalawa ay yung kanyang mga gawa. Actually, ito pong Hebrew 1:10, this is a fatal blow. Ito yung tinatawag na maximum or ultimate evidence namin to prove that the Son of God is God. He is divine. Why? Because according to this text, He created the heavens and the earth. Eh kung meron pang gumawa ng langit at lupa na hindi Diyos, ibang istorya na po yun. We all know, all of us, according to the Bible, there's none who created the heaven and the earth but God Himself. And here, yung God dito ay yung anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Added factor pa dyan, no? Yung resurrection, power niya. Sa John chapter 10, 17 and 18, meron siyang deklarasyon. Ito pong declaration na ito, this is not something na kayang gawin ng tao. Niya muli ang kanyang buhay nung siya po ay muling nabuhay. Katotohanan na siya po ay hindi tao lang kundi siya ay Diyos. And then, meron pa po no, yung claim ng kanyang mga disciple. Ano ang sabi ng pangalawang Pedro chapter 1? Sabi dito, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating, eto na, makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano raw si Jesus? Makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Titus, last verse, chapter 2, verse 13. Habang hinihintay natin ang dakilang araw, Yes. Sa Your COMSEC, audio. rinig ba ako ng COMSEC? And Comsec, can you clarify if rinig siya? Ayan, clear naman daw ako. ako. Alright, sige. SP, we'll start by the time that Aid starts speaking or saying something. okay. Okay, game. Ayun, good evening sa lahat, no? At pati kay Pastor, no? Pastor Joven. Unang-una, Pastor, gusto ko ulit magpakilala sa'yo. You will die nga pala.
bilang panimula dito sa usaping ito ng ating debate, gusto kong sabihin ng reason ang natural na kaalit o enemy ng faith. So sa madaling sabi, reason is the main and natural enemy of faith. Kung bakit, papakinggan natin. Unang-una, sa nilatag ni Pastor, gusto kong i-expose lahat ng mga mahihinang parte ng kanyang affirmative side. Unang-una, sabi niya, ang daladala niyang pagpapatunay ay biblical proof. Ngayon, kapag ba biblical proof, tinatanggap ba yan bilang patunay? Hindi eh. Kasi ang topic natin, proving yung divinity ni Jesus o yung pagka-Diyos ni Jesus. Ngayon, bakit hindi ito effective na paraan bilang pagpapatunay? Kasi nahuhulog yan sa tinatawag na circular fallacy. Ano ito? Argument that assumes the point na kailangan mong i-prove na totoo agad. Sa madaling sabi, nagiging totoo yung binabasa ni Pastor Joven sa Biblia dahil sabi sa Biblia, totoo ito. Kaya sala sa init, sala sa lamig yung biblical proof na gamit niya kanina bilang pagpapatunay. So unang punto, dahil sa usaping proving, hindi niya pwedeng gamiting proof ito dahil ang pagko-quote ng verses ay hindi ebidensya. Ulitin ko yan ang pagko-quote ng verses hindi ebidensya. Kung hindi ito ebidensya, ano ito? Ito ay claim. Claim lang, assertion. Kasi kung totoo yan na nagki-claim ka ng verses, nagko-quote ka bilang ebidensya, dapat lang lahat ng nagki-claim na iba't ibang relihiyon at iba't ibang sacred literature at text, dapat totoo. Tanggapin natin bilang ebidensya. Ang problema, hindi tatanggapin ni Pastor Joven yun pagka ang Muslim gumamit na ng Quran. Kaya hindi hindi reliable yan. Ngayon, balik tayo sa topic. Sa argumentation na to, gusto kong bigyan diin at pansin kung ano ang salitang divinity. Pagka binabanggit ang divinity, by etymology, ibig sabihin nito, tungkol sa Diyos, may pagka-Diyos, isa itong belief, isa itong paniniwala lamang. Ngayon, etong paniniwalang ito, ugatin natin kung bakit ba merong ganitong paniniwala na divinity o merong pagka-Diyos. Unang-una, ito ang statement ko. Divinity originates from ignorance and discomfort of the primitive mind. Sa Tagalog, ang pagka-Diyos na paniniwala o ang pagkakaroon ng pagka-Diyos bilang paniniwala nanggaling sa ignoransya, nanggaling sa discomfort ng primitibong pag-iisip ng mga naunang tao. Ano patunay ko? Ito patunay. Sa psychology, Pastor Joven, meron tinatawag na terror management. Terror management. Pagka sinabing terror management, Pastor Joven, ito ay grupo within community at societies na gumagawa ng mga desisyon para makaramdam sila ng ginhawa o comfort. Iniiwasan ng terror management ang mga isipin tungkol sa uncertainty at pagkamatay. Sa paanong paraan nagiging totoo ito? Kapag ka ang isang grupo nakakaranas o nagkakaroon ng anxiety dahil uncertain ang buhay natin hanggang naman sa ngayon, ang ibig sabihin niyan, gumagawa sila ng mga desisyon at pamamaraan para makaramdam collectively as a community, as a tribe, noong unang panahon, nung primitibo pa ang mga tao, para sila makaramdam ng comfort. Anong kinalabasan nun ng ganong practice nila? Ayan na, ito yung tinatawag, Pastor Joven, na agent detection na isang bias. Pag sinabing bias, personal na pananaw at kaisipan ng mga taong nag-isip nito. Ngayon, ano ba yung agent detection bias? Ito ang inclination kung saan nagpe-presume, kung saan nagpe-presume ang mga tao na merong conscious at intelligent being na gumagawa ng mga bagay-bagay sa mga natural na nakikita nila. Example, kapag ka lumilindol nung unang panahon, primitibo ang tao, primitibong pag-iisip, ina-attribute nila yon bilang nagagalit ang Diyos ng lupa. Nagagalit ng Diyos ng lupa. Pagka naman bumabagyo,
malakas ang hangin, nagagalit ang Diyos ng hangin. Kumulog, nagagalit ang Diyos ng kulog. Ganon ang natural na kaisipan ng mga tao. Kaya yung idea ng divinity bilang isang paniniwala, belief lang ito. Pagka belief, hindi factual. Prove me wrong. Prove me wrong kapag belief, hindi ito factual. Ngayon, pangalawa, itong divinity ay nakaangkla sa pretension o pagpapanggap. Bakit? Kasi ang divinity bilang isang belief lamang, ito ay faith-based false assertion. Sa Tagalog, nakabatay ang pagka-Diyos na paniniwala sa mga bagay-bagay sa pananampalataya na saan nagmumula? Sa false assertion. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng faith? Ang faith ay strong belief in God or gods o sa mga doktrina ng relihiyon na base sa spiritual apprehension rather than truth or proof. Ibig sabihin, sa mismong technical definition pa lamang ng faith o pananampalataya, nakabase ito sa spiritual apprehension o spiritual understanding ng tao. Hindi ito nakadepende sa pruweba. Pagka pruweba, ano ba ibig sabihin? Ang proof, sa strict sense, ito ay fact na nagde-demonstrate kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Kapag ka mas factual, may pruweba ka. Katulad nga ng ginawa ni Pastor, hindi ito pruweba yung ginawa niya kanina nagko-coach ng mga verse sa Bible. Kaya pabor ako Pabor akong gumamit siya ng Bible kasi doon lang siya makakapagpatunay ng Diyos niya. Doon lang siya makakapagpatunay. Pagka hindi siya gagamit ng Biblia, wala na siyang kayang patunayan. Kaya hindi problema sa akin yun eh. Ngayon, balik tayo sa divinity bilang pretension. Etong divinity o pagka-Diyos, nasa iisip lang ito eh. Ay, hinahamon ko si Pastor Joven pagkatapos ng round na ito, maglitaw siya objectively ng divine being. Hindi niya kaya gawin yun. Kahit sinong relihiyon, hindi kayang gawin yun. Kung walang isip na mag-iisip ng something na divine, walang lilitaw na divine. Ngayon, sa punto ko bilang negative, isa lang ang gusto kong iparating na mensahe. Unang-una, reason is the natural enemy of faith. At dahil faith-based assertion, itong divinity o pagka-Diyos, kalaban ito ng rason. Kalaban ito ng reasoning. Ibig sabihin, hindi reasonable na isipin man lang natin na merong objective divinity. Kaya ang hamon ko, kung kayang maglitaw ni Pastor Joven ngayon ng demonstration para sa isang divine being, divine being ang ide-demonstrate niya, ayun, talo na ako. Kaso lang, malabong magawa yun dahil kailangan muna ng tao, kailangan muna ng isip na mag-iisip para doon lumitaw ang isang divine being o pagka-Diyos. Kaya sa usaping ito, si Kristo ba may pagka-Diyos o divine? Yung mismong divinity nga, hindi na nga yan kayang patunayan yung sarili niya. Dahil, unang-una, galing iyan sa ignoransya at discomfort ng primitibong pag-iisip at ito ay faith-based, galing ito sa pananampalataya lamang. Ngayon, bilang panapos sa opening ko, ang tanging paraan lamang, ang feasible at logical way para i-disprove o i-refute ni Pastor Joven ang buong argumentation ko, i-demonstrate niya ang divine, tapos ang usapan. Ganun lamang po, Pastor Joven. Moderator, wave ko na po yung time. Thank you. All right, thank you so much, Chidi Boy, for your opening statements. Now that we've heard the opening statements for each and everyone from each panelist, now let's move forward to our rebuttal round. Let me remind our viewers and our panelists for tonight that our rebuttal round consists of 7 minutes each panelist. Okay, so Sir Joven, are you ready for your 7 minutes as a rebuttal round? Yes, am I about to question him? This is just the rebuttal round, sir. Later pa yung... Rebuttal rounds. Okay, sige, rebuttal rounds. Alright, sige. Okay, sige. Okay, so SP, let's start the time by the time that Sir Joven is already speaking. Thank you.
Okay, Go sige, ahead. So I think this kind of debate is the easiest one kasi walang masyadong pressure. No, unlike dun sa mga debate sa kabila na talagang punto por punto. So more on reasoning lang to. Ang rebat ko sa kanyang statement ay yung kanyang statement are shallow. All of his statements are just merely reasoning or opinion. So bumanggit siya ng psychology about terror management. Sabi doon, that is an awareness of death and may cause societies or group to make poor decisions, which is not true to Christianity. Kasi kaming mga Christians, hindi kami gumagawa ng poor decisions. And hindi namin kinatatakutan ng pagiging Diyos ni Kristo. This is, actually this is a perfect contradictory of what Christianity is. I would like to give you an example. Kaming mga Christians, because of our awareness of Jesus' divinity and His law, nakakapag-create kami actually ng hindi na mga wise decisions, in fact. No? So, yung umiibig kami hindi lamang sa kaibig-ibig, kundi even sa kaaway, no? So, di ba? That is not a poor decision. That is something extraordinary decision. It is impossible for a person, except you be influenced by God, to love your enemy and also to live humbly, not and to live being good. So, kaya I think hindi naiintindihan ni Eddie Boy kung ano ibig sabihin ng Christianity, people who believes in divinity of Christ. So, kaya napaka-shallow at napaka-weak ng kanyang mga presentation and argument. It's more on reasoning. We cannot judge or conclude fairly with wisdom sa mga bagay-bagay na ating nagagawa using our reason, because there's a lot of things that cannot be fathomed by our own mind or reason. Like for example, kanina, puntahan ko muna yung hindi naman niya dinibang or nirebat yung aking statement eh. Dininay niya lang, hindi raw proof ang Bible, which is, who told you? The Bible is a theological and at the same time historical books. Because of the Bible, we can understand there's Israel, there's David, there's Jesus. Sabi niya, pag hindi ako gumamit ng Bible, wala na akong may papatunay. Who told you? What about Josephus? Who told us about Jesus na merong isang Jesus na nabuhay sa Israel na tinawag na wise man ng kanyang mga tagasunod? And there's a lot of historians na hindi Christians na nagpo-prove ng existence ng Messiah. Okay? So, I just used the Bible because when we discuss about this, sabi niya, wala tayong pag-uusapan sa Bible. Parang, I was shocked when he said na hindi yan. Anyway. Pero, hindi mo pwedeng i-deny yung aming arguments or yung aking evidence. Because the Bible is factual. It includes and meron nilalaman yan yung history. At ang history ay past event, kaibigan. Baka lang hindi mo alam. I would like to remind you this evening. At ang Biblia ay kung punong-puno ng historical facts about Jesus, about God, about His miracles. Now, of course, hindi mo na pinag-isipan na saliksikin basta hindi yan Who told you? Who are you? So, your denial of my evidence is not actually a rebut. That is an act of ignorance. No. Hindi mo. Kaya, I was, wow. Anyway, so ang kanyang pinupunto ay, ang ginamit niya lang, if I am about to sum up his presentation, more on reasoning lang. Well, kapatid, ang reasoning, hindi tinatanggap yan sa husgado. You should provide a credible evidence of your proof, of your argument to be totoo, para yan mapatunayang totoo. Una kong ginamit ang Biblia, of course, dahil sabi mo, hindi mo problema yan. Hindi natin pagkatalunan kung totoo ang Biblia. Well, I don't know kung naalala mo pa. But even if you would deny or reject my evidence, hindi mo pa rin pwedeng tanggalan yan ng halaga, ng value. Why? Kasi ulitin ko po, no? Yan po ay historical facts. Naglalaman po yan ng mga past events.
na yan po ay napatunayan ng mga istorya na totoong nangyari. Okay? Sana nagpatunay ka, no, ang derivata mo dito ay yung mga katulad ng ginagawa ng iba na they try to refute the authenticity of the Bible. Pero yung sabihin mo, hindi yan marami pong nagpatunay dyan. Kahit po yung cross, totoo pong nangyari yan, nasa history yan. At hindi, ang divinity is not bagay para malaman mong umiral siya. Very quickly, no, I hope you would, alam niyo yung patent? Ang isang tao nag-imbento, meron siyang invention at yung patent ang magpo-prove na siya ay umiral at gumawa nun at yung patent ay legally binding. So in the same way, hindi ko kailangang ipakita sa iyo ang Diyos. Ang kailangan ko lang ipakita sa iyo yung creation niya at ang Bible na yun yung patent niya. So that's philosophy, that's logic. Kaya yun po mga kaibigan, no? In this 7 minutes rebuttal, I think medyo parang nakulangan ako masyado, but anyway, thank you. All right. Thank you so much, Sir Joven, for your rebuttal statements. Now, let's move forward onto the negative side. Hidi Boy, are you ready for your rebuttal statement? Rinig na ako? Rinig ba ako? Yep, you're audible. All right. So, SP, again, we'll start our time by the time that Eid starts. Ayun, game. Medyo yung sinabi ni Pastor, no, kine-question niya ako, no, malinaw, ano na yun eh, low-key ad hominem na yun. Oo. Pero yun pa, ganun pa man, hanggang doon na lang kasi ang kayang i-rebut ng ating kausap. Ngayon, balik tayo sa debate title natin, no. Ang trabaho ni Pastor Joven, no, para sa mga nakikinig, proving, no, divinity of Jesus Christ. Ano na prove mo doon, no, Pastor Joven? Kasi ang proving, gagamit ka ng ebidensya, gagamit ka ng proof. At sabi ko nga, technical definition ng proof, it is a fact. Sabi mo, ang Biblia ay factual. Ito ay historical. Ngayon, kung gagamit ka ng biblical proof at ikaw mismo, tumututol ka at sabi mo sa presentation ko, mere reasoning. Reasoning lang, no? Ang proof, Pastor Joven, para sa kaalaman mo, papaalala ko lang, ang proof ay nakabase sa factual reasoning. Prove me wrong. Ayan, prove me wrong, Pastor, na ang proof ay based sa factual reasoning. Kung tutol ka, kung ikaw ay tutol na ako ay gumagamit ng mere reasoning, hindi ba mas ebidensya naman ng reasoning kaysa sa binasa mo lamang? Dahil kung hindi at totoo na kapag ka nagko-quote ka ng biblical narratives o ng sacred text ng kahit anong relihiyon, dapat tanggapin mo rin lahat. Ang kaso lang, Pastor Joven, biased ka. Oo, biased ka kasi hindi mo tinatanggap yung aklat ng Muslim. Tumatalata rin sila. Ngayon, dito sa title ng debate natin, proving, lalabas kasi dito, Pastor Joven, kapag ka faith, hindi kailangan ng proof, di ba? Malinaw yon. Hindi kailangan ng proof. Pakitaan mo ako ng technical definition maging sa Biblia, maging sa kahit anong diksionaryong alam mo at meron ka, no? Ito pa, susunod na naman na hamon. No? Pakitaan mo ako na ang faith nakabase sa pruweba o sa proof. Walang ganun, Pastor Joven. Oo. Pag meron ka nabasang ganun, didelete na ako ng TikTok ko. Ang kaso nga lang, wala kang ganong mapapakita at ang una kong hamon, hindi mo naman sinagot. Sabi ko, ang tanging paraan lamang, the most feasible and logical way to refute my argumentation is to demonstrate the divine. Nasaan yun? Nasaan yung demonstrate mo? Wala. Wala kang na-demonstrate. Ang meron, circular fallacy. Inulit mo lang. No? Kaya yung presentation mo na opening, pati yung rebuttal mo, inulit mo lang. Kaya nga circular, paulit-ulit ka lang kukomit ng fallacy. Ngayon, sabi mo kanina, pinupuna mo yung referensya ko tungkol sa terror management bilang indicator ng pinanggalingan ng divinity o ng kaisipan o ng belief na divine. That is purely red herring sa psychology. Bakit? Wala akong sinabi kanina na universal standard ng psychology
Huwag kang magre-red herring, Pastor Joven. Oo. Walang ganon. May sinabi ba ako kanina na universal standard ng psychology? Oo. Ang masasabi ko sa'yo, red herring yan. Walang ganon, wala akong binanggit na ganon. Ngayon, hindi mo pa rin nasasagot etong dalawang hamon ko sa'yo, no? Na you demonstrate the divine, i-demonstrate mo ang pagka-Diyos, tapos na usapan. Kasi kung merong divine, edi pwedeng maging divine si Jesus Christ. Ang kaso lang, wala ang divinity. Bakit? Kasi nga, ang divinity ay isang paniniwala lamang. It is a belief. It is a belief, no? Subjected itong paniniwala. Kaya merong mga tao, wala namang ganyang konsepto. Walang ganun. So dalawa na yung ano ko, no? Dalawa na yung hamon ko kay Pastor Joven. Kaso lang di na siya makakaribat, no? Kasi sunod nito is cross-examine na. So, i-demonstrate mo, Pastor Joven, hamon ko sa'yo, ang divinity, yan, makakapuntos ka. Pangalawa naman, kung magde-demonstrate ka ng divinity, patunayan mo na itong title natin ng Proving Jesus Christ Divinity, ang proof ay hindi naka-base sa factual reasoning. Kasi, pinupuna mo na ang dala-dala kong presentation, ang dala-dala kong material, mere reasoning. No? Dapat ikaw, pag magpe-present ka, huwag ka rin gagamit ng reasoning para hindi kita mapuntosan ng pinampupuntos mo sa akin. Kasi, ang usapan dito, proving. Ibig sabihin ikaw, umaamin ka low-key, subconsciously, na ang pagpapatunay mo hindi based sa factual reasoning. No? Hindi naka-base sa factual reasoning yung ginagawa mo mula pa kanina. Kasi ayaw mo pala ng mere reasoning eh. At ang pagpapatunay kasi, Pastor Joven, no, para sa kabatiran ng mga nakikinig, kapag ka ikaw nagpapatunay, kailangan mo, ang basihan mo, factual reasoning. Ewan ko naman dito kay Pastor Joven na di yata niya alam yung reasoning. Tinututulan niya. Mali yung ganun, Pastor Joven. So, ganun pa rin, no? Yun pa rin ang ko. I-demonstrate niya ang divine, tapos usapan. Patunayan niya yung topic na to bilang siya ay affirmative na hindi siya gagamit ng reasoning, talo na rin ako. Ayun yung dalawang hamon ko, Pastor Joven. Sana matugunan mo. Ayun. Moderator, thank you po. Tapos na po ako mag-rebut. All right, thank you so much, Idiboy, for your rebuttal statements. Now let's move forward to our cross-examination round. Okay, so let me just remind our viewers and our panelists for tonight that the cross-examination round would be consisting of 10 minutes for each panelist. Again, you would be provided 10 minutes for each panelist to give your questions. And if you are being asked a question, you only have 1 minute to provide your answers. Okay? So, Sir Joven, start tayo sa'yo as the affirmative side. Are you ready for your cross-examination round? Yes, sir. I'm ready. Thank you. All right, okay. So, SP, let's start again by the time that Sir Joven starts speaking. Thank you. Okay, so since Mr. Ediboy, are you ready? Ready, go Since ahead. you are looking for a factual evidence, my first question is, yung history ba hindi siya factual? Ang history ba ay hindi factual? Depende sa material ng Hindi siya history. based on facts. Depende sa material ng history. Next question. Okay, depende. So, ang biblical history ba, hindi siya based on facts? Wala bang historian na nag-prove na yan ay totoo? Meron naman, mangilan-ngilan. Okay, so you agree na ang biblical history ay factual kasi according to you, merong nagpatunay na totoo yan. Tama ba? Mali po, ang sagot ko po, meron naman mangilan-ngilan na nagpapatunay na ito ay historically accurate at ito ay factual. Merong mangilan-ngilan. Ayun po sagot ko. Okay. So, agree ka dun sa yung mangilan-ngilan na historian na sila ay reliable to prove that the biblical history is factual according to your word. Agree ka? Hindi ako agree, hindi ako mag-agree kahit kailanman at kahit sinong merong consensus at scholarly na affiliation sa mangilan-ngilan. Hindi sila mag-agree sa mangilan-ngilan. Ayun po yung sagot ko. Okay. So, sa husgado, yung salitang mangilan-ngilan, ilan ba ang bilang nun para sa'yo?
Ay lampas po ng isa ang mangilan-ngilan. Okay. Sa human court ba, yung patotoo ng dalawang saksi ay enough na to verify yung claim or posisyon ng isang tao na nagpapatotoo? Yes or no? No. Bakit? Depende sa kalidad ng ebidensyang inilalatag. Kahit isa lang ang nagpapatunay, kung may kalidad ang ebidensya, maaari. Okay, yung mangilan-ngilan na istorya na sinasabi mo na nagpapatunay doon sa history ng Bible as factual past events siya or factual evidence na pinipresent ko ngayon, is it enough to prove na yung claim namin about Jesus is true? Hindi ito enough dahil nga mangilan-ngilan at dahil kung ayan ay enough na, wala na sanang usapin yan, scholarly, no? Kasi hanggang ngayon, meron pa rin mga usapin yan. Kung sapat na, no? Okay, so may kilala ka bang historian na nadi-disprove sa claim ng Bible sa pag-iral, for example, specifically ni Jesus Christ? Na mangilan-ngilan din? Meron, hindi lang isa. Papangalanan ko ba? At least, nagpangalan naman ako if you may. Ayun. Papangalanan ko si Bart Ehrman, si McClellan. Ayan, mangilan-ngilan, lampas na ng isa. Okay, you mentioned about Bart Ehrman. Tinututulan niya ba na umira lang Jesus or is just doubting the authenticity of yung variants ng mga Bible? Ang tinututulan niya, yung pagkakaroon ng divinity ng Christ bilang isang amalgamation. Sa kanyang libro na Jesus did not exist, si Bart Ehrman, ang sinasabi niya dito, si Kristo ay totoong nabuhay bilang Yeshua, no? Pero yung mga ginawa niyang divine, no? Yung mga stories na inattribute sa kanya, ayan ang hindi totoo. Dahil ito ay amalgamation. Si Jesus Christ bilang may kwentong divine, ito ay amalgamation lamang. Next question. Okay. So how about yung witness ng mga disciples ni Jesus Christ? Regardless of the persecutions, they still claim that Jesus was resurrected. Is it not enough evidence to prove Jesus' divinity? Yes, it is not. It is not enough. Bakit? Hindi dahilan ang persecution o ang kanilang conviction para sabihin mong totoo ang mga claims. Halimbawa, willing ang mga terorista na mamatay alang-alang sa kanilang dogma. Ang dogma ba nila totoo na? Ikaw makakasagot niyan, Pastor Joven. Next question. Okay, yung teroristang binabanggit mo, are they doing it for good or for evil? For good. Bilang apparent good. For good. Bilang apparent good. Okay, so bigyan mo nga ako ng isang terorista na ginagawa nila yung pagka-terrorize for good. Magbigay ako ng isang terorista, ito, Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ginawa nila yung kanilang mga operasyon dahil sa dogma ng Islamic faith. Ay, that is good. Because ginawa nila yon dahil sa faith. Katulad ninyo, na may mga faith din naman kayo. Next question. So yung pumatay sila ng tao, good yun para sa'yo? Sa akin, hindi. Para sa kanila ang usapan. Sila ang pinag-uusapan, sir, hindi ako. Ako ba, sir, pinag-uusapan? Hindi po. Sila po pinag-uusapan. Okay, so basically, mali yung idea mo na yung Al-Qaeda gumagawa ng mabuti, na yung mabuti na binabanggit na yung pagpatay para sa kanilang paniniwala. Tama ba? Mali po kayo. Kayo po yung may maling idea dahil ang sinasabi ko, apparent good. Hindi ko po problema, Pastor Joven, kung hindi nyo po abot o tarok yung ibig sabihin ng apparent good. At wag nyo pong ipasa sa akin na hindi ko naiintindihan yung sagot ko. Thank you. Okay, next question ko. Yung ibig sabihin ba ng divine sa'yo, abutin kita dyan sa reasoning mo or pagkaunawa mo, something that is not ordinary. Tama ba? Maaari, oo. Pero hindi yan ang sagot ko at hindi yan ang pinresent ko. Kaya ang sagot Okay, ko, ano ba? Like for example, if we are to talk about behavior, for example yung what would make you be convinced about being divine in terms of behavior? Objection, moderator. Yes. Stop time. Ayan. Irrelevant question. Ang usapan ay Jesus divinity, hindi naman ang aking pagkakumbinsido. Hindi ang What was the aking question again? Can you repeat the question, Sir Joven?
Yes, kasi I'm talking about papasok ako doon sa behavior eh. So ang tanong ko sa kanya, ano ba yung standard niya sa divinity when it comes to behavior? Kasi in fact, he mentions about the psychology which connects to the behavior of the person. Para maintindihan ko kung saan ko siya papasukin. I am just asking his own perception and wala naman akong hinihinging standard dyan or whatsoever. Oras. Behavior, ibig sabihin traits, hindi mo ba alam yun, bro? Anong pag-uugali yung magpapatunay na yung isang tao na yan ay may divinity? Oras. Totoo. Mr. Moderator, naririnig niya ba ako? Hello po, naririnig ba tayo? Ako ba may problema? Si moderator po ata. Yung ano siya, object siya dun sa question ko eh, irrelevant daw. Ang may counter objection ako. I think that's relevant kasi hinihingi ko lang naman yung understanding niya about divinity when it comes to behavior which is connected sa psychology na binabanggit niya kanina. It's not a question anymore. All right. I'm just lighting the mood, ano? Ayan. We're back. Am I audible? Yes, you're audible. All right, sige. I apologize for that one. Biglang may tumawag sa akin. Ayan. SP, Alright. are you ready? All right. Can we, before we start again, can we go back to the contention? Sorry, biglang may tumawag sa akin. Naglag yung Okay, TikTok ko. so I'll just help our panelists here, our debaters na ang point of contention ni You Will Die is that the question of Pastor Joven is irrelevant while Pastor Joven defended that by saying na it's just a clarification of his position and so that's it. So, ang tama ba yung pagkakaintindi ko, Sir Joven, you were asking Edie Boy regarding his position as to what it means to be truly divine. Doon ka pa punta. Yes, when it comes to behavior. When it comes to behavior. All right. So, I suppose we can let that in. We can continue with the line of questioning. I will allow it. Continue, Sir Joven. Ayun, so when it comes to behavior, how can you say a person is divine? What is the standard outcome that you're expecting, Bro Ediboy? Ayun, unang-una, malinaw naman sa inilatag ko, malinaw sa aking tinitindigan bilang negative,
na pinatutunayan ko at dinidibang ko, tinatanggalan ko ng kredibilidad yung belief ng divinity. Belief sa divinity. Objection, Mr. Moderator. Pwede ba object, di ba? Yes. Yes. He's not answering my question. He keep on dodging or denying. Counter objection, moderator. Hindi ko tinatanong yung ano niya, yung tindig niya. I am fully aware of that. Mhm. I am questioning his own understanding na kung saan yung umagabot kami sa common ground. May idea ba siya sa behavior para masabi niya isa ay divine? Mhm. So yun po yung tanong ko eh. Alright. Counter objection po, moderator. Go, Ediboy. Ayun. Pinaparatangan ako nung nagtatanong sa akin si Pastor Joven na nagda-dodge daw ako sa tinatanong niya. Which is malinaw ang sagot ko. Tinatanong niya sa akin tungkol sa behavior ng divinity. Ano pagkakaintindi ko? Natural ang isasagot ko, moderator. Ang natural na isasagot ko, yung inilatag ko. Kasi kung hindi pala yun ang pagkakaintindi ko, hindi yun ang nilatag ko. Alright. Okay, so on that one, Sir Joven, I think it's clear naman, given the fact that Ediboy is only on the negative side, the nature and the characterization of what it truly means to be divine would not be coming from him, given the fact that he is negating. So I do think that his line of answer, the line was, his answer So another question na lang. Salamat. Continue. Okay, so you mentioned about Bart Ehrman, no? So to back up your claims, dinideny ba ni Bart Ehrman yung mga miracles na ginawa ni Jesus Christ sa Bible? Yes or no? No. At for clarification, kaya ako sinagot si Bart Ehrman, hindi dahil sa sinasabi niya na nagde-deny siya o nag-affirm siya. Sinagot ko si Bart Ehrman kanina dahil naghahanap ka ng mga historian at naghahanap ka ng mga scholar kung sino ang mga tumututol sa existence o divinity ni Kristo. Kaya ako sumagot ng Bart Ehrman. Thank you. Okay, so since hindi naman pala dinideny ni Bart Ehrman yung mga miracles na ginawa ni Jesus, so agree ka na nag-agree si Bart Ehrman na si Jesus Christ bumuhay ng isang dating patay? Yes or no? Ang tanong ba kung agree ako kay Bart Ehrman? Na-agree siya sa ginawa ni Oh yes, Kristo? kasi ginamit mo siya as your witness. Ay, hindi ko siya ginamit as my witness. Sinagot ko si Bart Ehrman dahil naghahanap ka ng scholar at historian. Kaya ko siya binanggit. O, hindi ko siya binanggit bilang patotoo na hindi totoo ang mga gawang mirakulo ni Kristo. O, hindi yun. Objection, Mr. Moderator. Yes. Paki-clarify yung standpoint ng aking opponent kasi ginamit niya as witness si Bart Ehrman as one of the historian that disprove our claim. And now I am using his own witness to go against him pero ngayon parang dinideny niya na. Paki-clarify nga po. Counter objection, moderator. Continue, Ed. Ayun. Hindi ko ginamit si Bart Ehrman bilang pang-disprove. Nagtatanong siya sa akin kung sinong scholar o historian ang hindi naniniwala sa kay Jesus at sa kanyang divinity. Nagbigay ako ng sagot. At saka isa pang objection, moderator, pagka nagsumasagot ako, wag akong i-cut off, may oras pa po ako, 1 minuto. Thank you. Alright, so I think it was justified naman yung pagsagot ni Ediboy doon. So let's continue. Okay, my next question is, yung pagbuhay ba ng mga patay ay hindi ba yan gawain ng Diyos? Yes or no? Hindi gawain ng mga Diyos sa punto de vista na ako ay atheist. Next question. Mr. Moderator, hindi ko tinatanong kung siya ay atheist. Alam ko namang atheist siya. Based on the factual evidence tayo, no? Not based on your own reasoning or belief to be. Yung bang pagbuhay ng mga patay, yan ba ay gawain ng Diyos? Yes or no? Counter Yan po yung objection, tanong ko. moderator, stop time. Okay, Ed, go. Counter Continue. objection po. Kasi tinatanong niya ako tungkol sa gawain ng Diyos. Ang sabi ko, ako ay atheist. Bakit ako tatanungin sa gawain at aktibidades ng Diyos? Hindi nga ako naniniwala doon. Ayun, Okay. thank you, moderator. So just to clarify, Sir Joven, I think what the point, what Ediboy was trying to point out earlier was it wasn't his position to provide characterization upon the nature of what God does regarding pagbuhay ng ibang tao, given the fact na atheist nga siya.
So I think, given that atheist nga siya, if he negates ontologically the existence of such being, how much more can he contend on the nature of such being? So I think that's the point I was trying to get, and I think it's justifiable. Continue, Sir Dovan. Okay, so my next question is, bilang atheist, so kailangan mo bang makita ang isang person o isang bagay para maniwalang umiral siya? Counter objection po, moderator. Oh. Bakit? Ayun, wala po yan sa nilatag ko. Hindi po kasali yan sa nilatag ko at hindi kasali yan sa topic namin. Mag-stick lang po sana sa topic Counter namin. objection, Mr. Moderator. Sige, sir. Before you provide your counter objection, Sir Jovan, out of curiosity, where would you like to lead with that line of questioning? Just to understand if relevant siya or not. Saan mo siya dadalhin sana, Sir Jovan? Of course, his personal reasoning, Mr. Moderator. Ano po, sir? His personal reasoning, his personal point of view. Kasi naghahanap ako ng common ground kung saan kami magkapangabot kasi from time to time, he keep on denying or dodging my, So, yeah, that's my way of trying to reach him out. Sa paraan na hindi na siya tatanggi. And that's why I'm asking him doon sa kanyang paniniwala. Yan. And okay, just to Counter-objection clarify, po, ano po ulit counter-objection. yung question, sir? Just to clarify lang ulit. What was your Ang question? question ko po sa kanya bilang atheist, alam nga namang itanggi niya pa yung pagiging atheist niya. Kailangan ba na makita niya ang isang bagay o person para paniwalaan niyang ito'y umiral? That's my question. Very simple. Counter objection, moderator. Go on. I'd listen. Okay, thank you po. Thank you po, moderator. Kung tinatanong niya ako sa tungkol sa pag-iral o existence, malinaw naman po sa debate title namin ang pinag-uusapan, divinity, hindi existence. Kaya nga po ang bilin ko kanina pa at ang paalala ko, mag-stick sa topic. Ayun lang po. Thank you. Right. So what's your decision? Kasi it seems likely that my opponent, Mr. Moderator, is not... So my standing on this one, sir, is somehow your line of questioning is somehow relevant that it's not at the same time. Kasi ang pinaka-topic nyo din naman dito is proving Jesus Christ's divinity. So it already presupposes that Jesus Christ was indeed existing. It's just contending whether that Jesus Christ was truly divine. So it wasn't necessarily necessary to question whether kailangan niya pa bang makita ang Diyos o si Jesus Christ upang maniwala. Kasi we are already on the common ground that Jesus Christ exists. Now you're just contending whether that Jesus Christ is indeed divine. Yes, of course. So I'm just I asking think- yung measurement. No, excuse me, I would like to explain a little. If hindi pa to, then I will proceed to my question. Ang reason kasi or purpose ng question ko sa kanya is, I am trying to find a way, kung saan siya mag-a-approve. Kasi if he is asking, I already presented my proof of Jesus being divine, the miracle, the Bible, the historian, and that's why kaya nga for him to be able to sa amin mag-abot kami, ano ba yung panukat na gusto niyang ibigay ko para alam mo yan. Okay. That's why I asked him about that. Sige, sir, if I would provide you a chance to rephrase the question, how would you like to rephrase it? Sige, rephrase ko na lang. Ito na lang yung question. So, bilang atheist, ano ba yung proof na kailangan kong ipakita sa iyo o ilatag para mapatunayan mong divine si Jesus? Ayun, thank you. Ayan, sa wakas nag-stick. Ayan na lang. Sasagot po ako. Ito po, Pastor Joven, sagot ko. Ano ang kailangan mong ipakita o gawin na proof? Ayun yung tanong mo po sa akin. No? Malinaw po, kasama yan sa unang hamon ko, no? Na para i-refute mo at ma-disprove mo ang aking argumentation, mag-demonstrate ka, sir, ng divine. Yan. Ayun po ang magkukumbinsi sa akin na merong divine. Demonstrate the divine. Next question.
Mr. Moderator, can pakipost ng time? Medyo confusing yung kanyang sagot, ano? Magpapakita daw ko ng device. Would you like some clarifications from Aid? Because I don't think I can help you on that. You can ask Aid for further clarifications regarding his answer. I would provide that. Ang ano niya kasi, I am asking him, ano yung proof na kailangan kong ipakita. Ang sabi niya, magpakita ko ng divine. Ano bang gusto nito? Ako maging Jesus sa harap niya pa. I am very confusing yung sagot niya. Can you please elaborate a little? Kasi we're talking about Jesus, not me. Okay. SP? Objection po, moderator. Okay. Sorry. Objection po, moderator. Yes. Magtanong lamang po siya. Hindi ko kailangan magpaliwanag ng sarili ko. Magtanong lamang po siya. Sumagot ako sa tanong niya. Thank you. Mhm. Okay, sige, next question na lang. Next question ko. Specifically, if yung pagbuhay ng mga patay is not enough, if yung paglakad sa tubig ni Jesus Christ is not enough, if yung pagkontrol niya sa langit, sa hangin at alon, hindi enough para i-prove yung kanyang divinity. No? In spite na merong mga testimonies, no, from inside and the outside of the Bible, ayan na inutupad. So, bilang atheist, ano yung gusto mong gawin ni Jesus para malaman mo o paniwala na siya ay divine? Wala akong problema. Ito sagot ko pa. Sasagot pa ako. Wala pa akong problema kung anong gagawin ni Jesus Christ. No? Kasi tapos na yun eh. It is part of history na. Yung pinag-uusapan nating divinity ni Jesus. Dahil ngayon, wala namang umiiral na Jesus ngayon na nakakasalamuhan natin. No? Walang ganun. Objection, Mr. Moderator. Ay, hindi pa ako tapos sumagot. Oo. Hindi, pwede ako mag-object, bro, kasi hindi mo naman kailangan ubusin yung oras mo dahil nasa objection ako eh. Ay, hindi. Objection, moderator. Sumasagot pa po ako, sumasapaw siya. That may penalty yan. Okay. So, before we talk about penalties and so on, Sir Joven, Sir, kaya ako nag-object kasi I sense his answer to be tawag dito, dishonest, no? There's something wrong with that. That's why I try to interrupt him. On It means what grounds, sir? is on what grounds? that's why nag-object po ako. Kaya ganun po talaga, ini-interrupt po talaga yun. Hindi kasi walang kwenta kung mag-object ako after niya sumagot. Yeah, That's the on what purpose of- grounds was it, anong term niyo kanina, sir? Ang objection ko, are you asking me about my objection? Yes, sir. Ang objection ko is tinatanong ko kasi siya, ano yung kailangan gawin ni Jesus Christ para ma-prove ko sa kanya yung divinity ni Jesus. Tapos wala siyang sagot. Ay hindi niya daw problema or ano. For the sake of clarity, Aid, can you restate your answer again regarding the question? Wala daw kailangan ipakita. So it means hindi ito nakikipag-debate, Mr. Moderator. Sir Joven, I would like to hear on Sige po, sige again po. yung sagot ni Aid. Ayan, thank you. Since tapos na yung oras, no? Ito, timer, no? Okay, ano? Ang tinatanong sa akin, ano daw ang dapat gawin ni Hesukristo para ako, makumbinsi ako na siya ay Diyos. No? Anong kailangan niya gawin? Ang sagot ko, hindi ko problema kung ano yung dapat niyang gawin dahil ito tapos ng mga pangyayari at ito ay kwento lang. Kaya nga ang tindig ko, yung divinity, wala namang divinity. Nakabase yan sa subjective na personal na bias ng mga tao na nag-ugat sa primitibong pag-iisip. Napakalinaw naman ng sagot ko. Ayun lamang po. Thank you. Okay, so I think it's pretty clear that it's given from the opening statement pa lang. Yun yung data niya. Tama po ba, Sir Joven? Okay, so last question na ako. Wait, 31 seconds pa, no? I think that's... Akin po yan. Okay, Tapos so, na, tapos na sa Okay, yes, po, Sige, sir. okay na po yan, okay na. Tanya. All right. So, regarding your contention kanina, Eddie Boy, I think it's my failure as a moderator to provide the ruling na if you interrupted the person providing the answer within the 1 minute allotted time is may kaakibat din na penalty. Wasn't clear on that and hindi ko siya nasabi kanina. So, we will note on that. But moving on further into this debate, if you, while you are providing your answer and you were interrupted within your 1 minute allotted time, there would be subsequent that would be considered a violation and would be a result to a time deduction penalty of 30 seconds. Okay, moving forward after the
moving forward on this debate. Alright, sige, let's move forward na ngayon to the cross-examination round of ED Boy. Okay? Thank you. Pastor, rinig ba ako, Pastor? Yes, clear ka bro. Clear. Okay. Unang tanong, sa lahat ng ginamit mong mga talata kanina, sa opening statement mo, may nabasa ka bang tunay na Diyos si Kristo? Categorical question, meron ba? Yes, Wala? meron bro. Anong talata? Tunay na Diyos Dalawa si Kristo. yun. First, 2 Peter chapter 1 verse 1, Titus chapter 2 verse 13. Okay. Mababasa po ba doon sa binanggit niyong dalawang talata, tunay na Diyos si Kristo, letra por letra? Yung word na tunay hindi mababasa, pero yung mababasa doon ay yung makatarungang Diyos at makapangyarihang Diyos. Siyempre tunay yon. Wala namang peking Diyos na makatarungan at makapangyarihan. Next question. Ayun. Kung sabi niyo po kanina, no, na walang mababasang tunay na Diyos, letra por letra, ano po ang binasa niyo? Bakit kayo umuoo na yung dalawang talata, merong mababasang tunay na Diyos si Kristo? Okay, well of course, yan talaga ay attributes ng tunay na Diyos. Yung sa 30 ng Titus, ayan no, dakilang Diyos at tagapagligtas pa, Jesus Christ, no? Ang hindi tunay na Diyos ay hindi talaga kinikilala yung Diyos. Not to mention, lalagyan pa ng description na dakila. Walang ganon. So the Okay. fact that Jesus was called great God and Savior, that proves He is true God. Okay. Ito. Okay na po? Okay na. Okay, next question. How do you know whether someone or something is divine? How do you know? That's a very good question. No? Of course, how do you know? Logically, if someone do something that a human being or an ordinary human being cannot do. For example, yung bumuhay ka ng patay, yung panahon, kontrolin mo, lumakad ka sa ibabaw ng tubig, of course. Yung iba, gumagawa niyan, magic, pero we all know na yan ay may pandaraya. Yung something supernatural and extraordinary, pag nagawa mo yan, divine ka. Next question. Ayun, thank you. Kapag po ba divine, dapat po ba sambahin? Yes. Dapat siyang sambahin, no? Ang Diyos ay talagang sinasamba. Yan yung kanyang nature, yan yung kanyang karapatan. Ang hindi sinasamba, yung mga hindi divine. Yung mga Diyos-Diyosan nagpapanggap, no? Alam naman natin yan, no? So, I have 1 minute to answer. I will use this opportunity to... Sa Bible, napakaraming talata nagpakita na ang Diyos sinasamba. Siya lang ang sasambahin, no? Deuteronomy 6:13, ang sabi diyan, O Israel, makinig ka, sambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos. Pag nakita natin yung word na lamang, that means walang iba. Hindi mo pwedeng sambahin yung hindi Diyos, no? Hindi mo pwedeng sambahin yung tao. Hindi mo pwedeng sambahin yung anghel. Hindi mo pwedeng sambahin, lalo na yung demonyo. Dapat tunay na Diyos lamang. At si Jesus Christ, sinamba siya ng mga anghel, sinamba siya sa langit, sinamba siya ng mga tao. That's why He is divine, He is true God. Next question. Ayun, thank you. Sabi niyo po kanina, nag-agree kayo, yes, no? Pagka divine, dapat sinasamba. Sa isang talata ng 3:5 ng Exodo, binabanggit ang lupang banal. Kailang pagkakataon ipinasamba ang lupang banal? Meron po ba? Okay, so wala po. Kasi bakit? Yung word na banal or holy, compared to divine, is not actually totally similar. When we say divine, it refers to God. It's not simply, yung meaning yan ay, pag sinabi kasing banal, it means set apart, no? Pero pag sinabing divine, it talks about God. Kahit nga yung term niyan sa Hebrew at Greek, magkaiba, bro. Maybe you are just confused with the term banal at saka divine. So, yun po yung sagot ko dyan. Okay, next question. Sa 27:45 ng Mateo, 27:45 ng Mateo, si Kristo nung bumabanggit ng Eli, Eli, lama sabachthani, o ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Tanong ko po, Pastor, sino ang pinabayaan dito? Yung taong Kristo o yung Diyos na Kristo? Pareho. Kasi at that time, siya po ay nasa cross.
at that time, yung Son of God ay was about to die in his humanity. Ang mamamatay dyan yung physical body niya. So pareho yan. Kaya nga ang belief natin dyan namin ay yung tinatawag na hypostatic union. Jesus Christ is both God and human. No? So sa isang katawan, nandun ang espiritu ng Son of God which is God. So next question. Ayan. Sabi niyo po, parehas yung taong Kristo at yung taong Diyos. Sa isang talata ng 37:5 ng awit, ang sabi, ang matuwid, kailanman hindi pinabayaan. Tanong, ang taong Kristo ba matuwid o hindi? Matuwid po siya. No? Walang katulad niya sa katuwiran. Next question. Po. Sabi niyo po kanina, ang pinabayaan sa Mateo 27:45, taong Kristo at yung Diyos na Kristo din. Ngayon naman, sabi mo, hindi siya pinabayaan dahil ang matuwid, hindi naman pinabayaan. Ano po ba talaga ang sagot? Pinabayaan po ba yung taong Kristo o hindi? Hindi po siya pinabayaan dyan in a sense na parang inabandona, no? Ang nangyari kasi dyan, in fact, yan din ang tanong ng mga Muslim, no? Nanalangin siya, no? Na siya ay iligtas sa kamatayan o tapos namatay. Pero pinakinggan daw doon. Ano ba talaga nangyari? Namatay ba? Pinabayaan? Well, ang sinasabi dyan ng Panginoon na pinabayaan siya, that was the time na kung saan yung presensya ng Ama ay temporarily withhold sa kanya kasi yung kasalanan ni pinatong sa kanyang katawan. I'm talking about theological situation there, no? And then, afterwards, of course, hindi naman siya totally pinabayaan, temporary lang. Why? Kasi po, siya po ay binuhay muli. At sabi nga ni Pedro, na itong Jesus na inyong ipinako ay hindi pinabayaan ng Ama na ang kanyang katawan ni mabulok, kundi ito'y ibinangon, ito'y binuhay na maguli. Yan ang patunay na kailanman hindi siya pinabayaan ng Ama. Next question. Ayun, next question. Sabi niyo po kanina, ang taong Kristo matuwid, pinabayaan siya at pati yung Diyos na Kristo pinabayaan din. At sabi mo, pansamantala siyang pinabayaan. Sa anong talata ng Biblia, mababasa mo, Pastor, si Kristo nung tinatanong niya yan, pansamantala siyang pinabayaan. Ang sabi ba niya, Ama ko, bakit mo ako pansamantalang pinabayaan? Anong talata po yan, Pastor? Actually, nandun na rin po, no? Kasi bakit po? Siya po ay namatay ng, sabi nga, according to prophecy, and that is the word of God, na kailangan niyang mamatay ng 3 araw at muling mabuhay pagkatapos. So, although yung word na pansamantala, hindi natin mababasa, but given by the situation at testament, malaman natin na siya sa temporary na paghihiwalay nila. Yung pinagkukumparahan mo kasi sa aklat ng awit, ay yung mga taong masama yun, na yung pag-isabing pinagbayaan, mapupunta yun sa kapahamakan. Yung taong matuwid, hindi ibig sabihin na pinabayaan yan, pansamantala na dumaan, katulad ni Job, sa mga pagsubok, totally inabandon. Iba kasi yung inabandon iba yung parang nilet go siya to undergo yung tinatawag na trials and temptation. The same with the Lord sa cross. Magkaiba po yung context ng word na yun. Yeah, next question. Next question, kasi po medyo malabo, Pastor, no? Sabi niyo kanina, ang pinabayaan dito, yung taong Kristo at yung taong Diyos, pareha silang pinabayaan. Ngayon, ang sabi mo, pinabayaan sila pansamantala. Tinatanong ko sa inyo, anong talata sa Biblia o sa konteksto mismo ng 27:45 ng Mateo, si Kristo nagsalita, Ama ko, bakit mo ko pansamantalang pinabayaan? O, yung pansamantalang pinabayaan, wala po pala sa Biblia. Wala po ba o meron pansamantalang pinabayaan salita ni Kristo? Meron po ba? Wala. Categorical. Yung word na pansamantala, wala pong mababasang ganon, no? Pero of course, hindi naman natin inuunawang Bible ng letra por letra lang. Siyempre, yan po ay Bible namin. Yan po ay inuunawa din. Ginagamitan po yan ng tinatawag na accurate hermeneutics o tamang pagbibigay pakahulugan. Kahit nga si Pedro sa pangangaral niya, diniklara niya, nasabi niya sa mga Israelita, itong Jesus na inyong ipinako sa krus ay namatay. Ang sabi dyan muling binuhay ng Diyos. At ginawa pa nga siyang Panginoon at Kristo sa versikulo 36. So, ibig sabihin, hindi siya talaga totally pinabayaan. Siya pa nga ay binigyan ng karangalan, kaibigan. So, malino po yung sagot natin na itong Kristong namatay ay muling nabuhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Next question. Ito, huling tanong, Pastor Joven. Sabi mo, walang nabasa na si Kristo pinabayaan. Inaamin mo ba
Wala kang nabasa at hindi sinabi ni Kristong pinabayaan siya pansamantala? At inaamin mo rin ba, kapag ka ikaw nagsumagot sa Biblia nang wala sa Biblia, humihigit ka na, kontra ka na sa Biblia? Yes or no? Yes po, no? Pagka nagdagdag tayo ng salita, yung ibig sabihin nito, yung iniiba mo yung meaning ng pagkakasulat, yan ay kasalanan sa Diyos. Pero, tandaan po natin, hindi ko mawala doon yung salitang pansamantala, ay hindi nga ganun ang sinasabi. Kaya nga po ang Biblia, ginagamit yan ng proper hermeneutics, no? Tingnan nyo po yung sa Gawa 2, sapagkat sabi dito, hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo pa itulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Ayan, sabi ng Kristo mismo, hindi niya pababayaang mabulok, hindi pa intulutan ng Kristo yung manatili sa daigdig ng mga patay. Yan yung sinasabi namin na ang Kristo ay pansamantala lang, pinabayaan, meaning pinayagan siya mamatay sa laman, but then afterwards, binuhay siyang muli. Yan ang patunay, siya ay Diyos. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay natalod niya nang siya'y muling nabuhay. Hindi po yan gawain ng isang tao lang. Yan ay gawain ng Diyos. Okay na po. Tapos na yata. Alright, I think that's the end of our cross-examination round. Thank you, Sir Joven. Thank you, Ediboy, for that. Now let's move forward to our closing remarks, okay? Again, for our closing remarks, each would be provided for 6 minutes, all right? And before we go on into our closing remarks, I would just like to remind everyone na after the closing remarks, our guests or our viewers on the comment section would be allowed to hit the guest button and pwede kayo umakyat dito to ask our panelists. Although, you would only be provided one question each. Alright? So, that would be after the closing remarks. So, stay tuned for that, guys. Alright, so let's start with Sir Joven for 6 minutes closing remarks. Sir Joven? Sir Joven, are you there? Nakamute pala ako pambihira. Alright. Yes, salamat. Okay, for my closing remarks, so alam niyo po, napatunayan ko po yung divinity ng Christ, no? At yung ginamit ko pong patunay ay yung biblical proof provided with the backup po yan ng mga historian. Yan. So, hindi po tayo nagkulang diyan. And then, at yung kaibigan natin na kausap natin ngayon, I was amazed na yung kanya palang position from the very beginning is yes, no, according do sa kaninang naging usapan, wala na siya ibang ebidensya nga hanapin kasi according to yung natapos na raw yung pangyayari na yan. So meaning, kung di po ako nagkakamali, I don't want to put my word in his mouth, but as I observed, as I understand his rebuttal, his presentation, from me, wala siyang tatanggaping anumang evidence na mag-open ng kanyang mind. So, basically, I was just talking to, I'm sorry for the word, bro, Ediboy, a close-minded person doon sa pasimula. But praise God, later, doon sa kanyang question sa akin, doon sa Bible, okay, that's good. Na-justify yung mga claim ko kanina or yung mga biblical evidences which are factual. Ano po natin, ang history po mga kaibigan, ito po ay factual. Of course, dahil yan po ay una pinatunayan, hindi lang po ito basta history na sabi nga na-alter katulad ng nababasa natin sa mga pangkaraniwang libro. This is a kind of history na meron po itong tinatawag naming divine intervention. May pagsama ng Diyos. I will be using our term here. Hindi ito yung something na pwedeng baluktutin ni numan. In fact, yung mga nagpapatotoo dyan ng mga historian, isa lang yung binanggit ko, pero marami po yan sila, hindi yan mga Kristiyano. Sila po ay mga reliable. Sila po ay mga professional sa ganyang field. So therefore, yung kanilang sinasabi is not something na basta i-deny lamang ng kung sino-sino. And the fact that there was Josephus who testified that there was Jesus
no? Ayon sa kanyang sulat, na tinawag nilang wise man na namatay sa Jerusalem under the reign of Pontius Pilate. So yun na yung connecting point namin from history, papasok ka na from the outside source, pinasok na natin sa Bible. Okay po? Kaya pagdating ng Bible, ayan na, ang dami ng mga evidences, overwhelming evidences. So ang ginawa lang ng kaibigan natin sa una naming presentation, kita nyo naman, he just rejected my evidences. Kaya hindi po yan debate. Dapat po ang ginawa niya ay he tried to refute. Tinanggalan niya ng authenticity, tinanggalan niya ng credibility yung aking mga witnesses. In fact, ang nangyari nga, nung dumamit siya ng witness like Bart Ehrman, at ginamit ko yun against sa kanya, tinanggihan niya later on. So basically, pagdating sa human court, lamang po ako doon. You see? And that's why, mga kaibigan, talagang I believe dito po sa big debate, naumusan ko po si Bro Eddie Boy pagdating sa presentation ng aming, dito sa debate na to, Proving Jesus Divinity. Aside from nakapag-presenta po ng aking mga evidences, na sa aking pangunawa ay hindi niya po ito na-refute. Ang ginawa niya lang ay nireject na muna. Kanina lang siya nagtanong sa Bible, but niya ay nakatulong pa din para mas palawakin ko pa, patatagin ko pa po yung ganyang yung aking latag. Sa card niya kanina, nung tinatanong ko kung ano ba yung gusto mong malaman, ipakita ng Panginoon. Hindi naman ako magpapakita kundi ang Panginoon, kasi siya naman yung patutunayan ko na divine. Nalaman ko na wala. Kasi nga ayaw niyang maniwala. So, parang hindi ka nakikipag-debate pag ganyan ang reasoning mo. You should be open to discussion. You should be open and willing, no, to see the other side of the story. Otherwise, ang nangyayari dito pala ay nakipag-usap ako sa isang tao na kinonvince yung sarili niya sa isang bagay, to be precise, to be specific, na si Jesus Christ hindi siya divine, and period. Sabay sarado. Meaning, ito na yung decision ko. Wala nang anumang evidence makapag-open pa ng mind ko. Well, you're not debating pag ganyan. You're just trying to insist. You're just trying to prove only to yourself what you believe is to be true. Whereas, ang problema dyan, yung tinatawag niya na reasoning na yan, sorry, I will be using the word close-minded reasoning, dahil hindi ka naman open for discussion, hindi ka open for proving or disproving yung mga evidences. Sayang nga eh. Dapat inatake mo yun, bro. No? Pero may next time pa naman, may kang bumawi. So hindi debate yung ginawa mo kanina eh. Nito ka na lang huli nakipag-discuss. Tinanong mo yung mga biblical evidence ko, dapat kanina mo pa ginawa yun. So kung reasoning logic lang, hindi po enough evidence ang logic. Hindi po enough without factual evidence, no? Without yung credible evidence, reasoning, even mga ideas, theories, it's not enough. Dito sa atin, meron akong ebidensya. Meron tayong biblical, meron tayong outside reference, meron din tayong logical. Kaya Sir, salamat. the time. All right. Thank you so much, Sir Joven, for your closing remarks. Now let's move forward to our negative side. Idiboy, 6 minutes will be provided to you for your closing remarks. We'll start the time by the time that you start talking. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Pastor Joven, sa mga ad hominem, at sa mga red herring na sinabi mo sa iyong closing statement. Ito yung mga napatunayan ni Pastor Joven, no? Ito yung mga napatunayan niya. Ang divinity ni Kristo Jesus, napatunayan niya, sabi niya, dahil nagbasa siya ng Biblia. Ayan ang napatunayan niya, isa, no? Napatunayan niyang circular fallacy nga. Ayan. Isa pa sa napatunayan ni Pastor Joven, humihigit siya sa nakasulat. Yung 4:6 ng unang Korinto, hindi niya tinutupad. Bakit? Humihigit siya sa nakasulat. Ano patunay? Nung tinanong ko siya kanina sa talata, kung si Kristo ba yung taong pinabayaan at yung pinabayaang pansamantala, wala naman palang nakasulat doon. Ayan. Walang nakasulat doon sa talata na
pinabayaan. Pero sa pagbasa ni Pastor Joven, ang sagot niya, pansamantalang pinabayaan. Ayun. So napatunayan niya sa debating ito, yung 4:6 ng unang Korinto, ang sabi ni Pablo, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Nagbabasa siya ng walang nakasulat, wala naman pala yun. Napatunayan niya, humihigit siya sa nakasulat. Pangatlo, sa napatunayan ni Pastor Joven ngayon, kapag ikaw pala ay gagamit ng mere reasoning, sa ano niya yun, no? Vocabulary niya yan, sabi niya, mere reasoning lang ang dala ng aking kausap. Oo. Ibig sabihin, tinututulan niya mismo yung debate title namin na proving. Kasi ang proof po, para sa kabatiran ni Pastor Joven at kayong mga nakikinig, ang proof, ito ay naka-based sa factual reasoning. Ayun. Ayaw niya ng reasoning. Ayun, ayaw po niya ng reasoning. Kaya nga po sabi ko sa aking opening statement, reason is the natural enemy of faith. Ayan, napatunayan din ni Pastor Joven yan. Sa mga bagay naman pong hindi napatunayan ni Pastor Joven, eto. Ayan, hindi niya napatunayan, hindi niya natindigan, etong hamon ko sa kanya, na para niya i-disprove o i-refute lahat ng argumentations ko, i-demonstrate niya ang divine. Ayan, hindi niya ginawa yan Kaya hindi niya napatunayan Pangalawa, technically speaking, no, sa mga nakikinig at umuunawa, pansinin niyo po maigi to, no, pansinin niyo. Ang debate title namin, Proving Jesus Divinity. Kapag ka magpo-prove ka, kapag ka ikaw magpapatunay, kailangan mag-demonstrate ka para malaman natin kung ang isang bagay ba totoo o hindi. Ano ginawa niya? Nagbasa. Kaya hindi siya sumusunod Tapos gumamit pa siya ng faith. No? Gumagamit pa siya ng faith. Ano katunayan nun? Kasi sa technical definition, Pastor Joven, ng faith, ito ay based on spiritual apprehension rather than proof. Ibig sabihin, kung ikaw pala magpapatunay sa debate na ang title ay Proving Jesus Divinity, napakamaling baon ang ginamit mo, faith. Because etong pagko-quote mo ng mga verses, hindi nga ito ebidensya. It is a claim. No? It is a claim. Claim lamang ito, Pastor. Kasi kung tatanggapin mo na ang pagko-quote ng mga talata, dapat tanggapin mo rin na ebidensya ng mga Muslim yan, ebidensya ng mga Mormons. Ang kaso lang, bilang ibabalik ko sa iyo, bilang close-minded, hindi mo tatanggapin yun. Kaya nga, Biblia lang gamit mo Ngayon, hindi naman ito ad hominem katulad ng ginagawa niya, no? Ngayon, ang isa pang hindi niya napatunayan, kapag ka siya gumagamit ng faith, equivalent yon sa proof. Napakamali nun, Pastor Joven. So overall, bilang closing statement, ayan, hindi napatunayan ni Pastor Joven ang divinity ni Kristo dahil, unang-una, wala siyang na-demonstrate na divine being. Wala siyang na-demonstrate Kasi kung naiintindihan niya kasi yung demonstrate, napakadali lang, wala na sanang debate. At bilang closing na rin, sinasabi niya, hindi raw debate ang ginawa ko. Interpretasyon niya yun. Pero ganun pa man, ayun, nagpapasalamat ako sa round table, kay Pastor Joven na may dala ng topic na yan, topic niya kasi yan. Kaso lang, hindi niya napatunayan. Kasi ang gusto niya, mag-prove siya affirmative siya. Wala siyang napatunayan. Ang ginawa niya, nagbasa siya ng Biblia, divine na si Jesus. Ayun yung nangyari. Dapat rin, kapag nagbasa ka ng Quran, binasahan ka ng Quran ng Muslim, si Allah, isang Diyos lang, walang anak, dapat tanggapin mo rin. Evidence niya yun Ayun. So overall yun, thank you pa rin sa lahat ng mga nakinig at umunawa. Napatunayan natin ayaw ni Pastor Joven ng reasoning. No? Sa pagpapatunay, Pastor Joven, kailangan, kapag ka ikaw may proof, based on factual reasoning. Ayun lamang po, moderator. Salamat. All right, thank you so much to our panelists here, Sir Joven and Boy. So I think that's the end of our debate for tonight. Again, I would like to say thank you, Sir Joven, for gracing us with your time and coming up here at the round table. Thank you as well for Yuwilday or Boy for coming up and accepting Sir Joven's challenge for this debate.
And that is the end of our debate for tonight. Before we end, we just like to plug our featured debates. On the 27th of April, we have another debate. Ang topic is God Exists. Okay, that is the title of the debate. That is between Tommy, who is the affirmative side, standing that God exists, and negating that would be Macario. And again, that would be on the 27th of April here at the round table. And featured further details regarding this debate would be posted here at the round table. So if you want to watch that and you want to be there, follow the round table and just be a lookout for our detail for our updates regarding that. So ayan, and may mga ipopost kaming mga how do I put this? Parang replay ng debate na to. So if you'd like to watch this debate again, you can watch it here at the round table. And again, follow the round table and share this platform to your friends and family. That is the debate for tonight. Thank you and good night. Thank you, Sir Joven. Thank you, Id. Bro, Thank you, bro, thank you to our moderators, to our. Thank you din, bro, Eddie Boy. Thank you sa lahat. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir Shoutout na lang si Joven. Syra. Syra, shoutout sa'yo. Shoutout din kay SP. Ayan, love you. Salamat sa shoutout. Sige, mag-end Shoutout din. tayo, guys. Thank you, guys.